Pumunta ako ng Yamaha store located at Panapaan, Bacoor, Cavite. At ito ang motor na aking nasilayan. Boss Motovlog. Mula nang inilabas nga ng mga Japanese manufacturer ang NMAX at XSR 155 ay hindi tumigil ito sa kanilang mga pasabog. Ito nga ay nang mailabas ang WR 155R na mayroong 150cc engine na parehas lang ng NMAX at XSR 155 na mayroong 16 horsepower at handang sumipa sa lahat ng kabundukan sa dako ng Pilipinas na mayroong KYB telescopic fork preload adjustable monoshock at mayroong 6-speed manual transmission. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng motor na street legal at pwede ring sumabak sa mga on and off-road na daanan ay hindi ka mabibigo sa WR 155R ng Yamaha. At sa bago nitong kulay, tiyak mahuhumaling na naman ang sinumang makakakita. At bago natin ituloy ang video, inaanyayahan kitang mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Isang magandang araw sa inyong lahat, mapaumaga, tanghali, gabi, hapunan man, anong oras nyo man ako napapanood sa inyong mga lugar ay hangad ko po ang inyong mabuting kalagayan ngayon. Kung naghahanap ka ng motor na pang on and off road at may kapasidad na dalhin ka kung saan saan sa dako ng Pilipinas, ay isa ang WR 155R na pwede kong mai-recommend sa inyo. Bukod sa bago ang makina, subok. Dahil naman alam nyo yan, Yamaha yan. Pag sinabing Yamaha, subok na ang makina nito at ready na yan pang on and off road. Actually pwede na to pang kalsada, pang biyahe-biyahe, pang araw-araw. Pero kung tatakbo ka ng 80 km pataas, mas maganda kung magpapalit ka ng gulong para road capability ka, no? Pero kung gusto mapanatili yung kanyang kakayahan, mapa on and off road, panatilihin mo lang yung gulong niyan na all-terrain. Pwede siya pang on and off-road. Yun nga lang, kung ang takbo mo talaga rektahan o mabilis ang takbo, o tumatakbo ng 100 lagi, no, mas maganda yung gulong mo, mas makinis, ano. Kumbaga hindi siya all-terrain na kagaya nito. Naka-KYB suspension nga po pala ito sa harapan at mas maganda yung navigation mo at mas maganda yung suspension mo sa harapan, lalo na pag mga on and off-road na daanan, any road condition, mas maganda itong KYB suspension na ito. At ang presyo nito mga boss, makikita nyo 181,500 dito sa Panapaan, Bacoor, Cavite. Ayan po ang bagong kulay niya, cyan color na may black, touch of black. Ayan, at napakaganda po ng kombinasyon ng mga kulay ngayon. Ang makina nito ay gaya din ng makina ng NMAX, WR 155, isa lang yan, XSR 155, Sniper 155, yung R15M, ano pa ba, yung isa pa, MT15. Ayan, so yan po ang mga kagaya nitong makina na mayroong 155cc na makina, 16 horsepower ang kayang isipa. At ito po ay naka 4 valves ang makina nito. Single overhead cam, 4-stroke 4 valves, liquid cooled at single overhead cam engine na mayroong 4-stroke. At ang kanyang tangke naman ay kayang magkarga ng 8.1 liters fuel tank capacity. Grabe yun, na 8.1 liters, malayo-layo na yun. At kahit maligo ka pa sa pusod ng kagubatan, hindi basta-basta mawala ang iyong gasolina. Hindi ka basta-basta magpapagas dahil nga isa pa, fuel injected na to. So more fuel efficiency, mas maganda yung buga ng makina at maganda yung sipa. At dito makikita nyo sa may bandang tail light, bulb type pa po yung mga ilaw nito mga bossing, may dagdag ko dyan. At maganda rin yung upuan nito. So wala siya masyadong cuts. So is diretso lang talaga, yung straight line lang po talaga makikita nyo sa upuan. Wala siya masyadong mga edges. Dahil nga maganda yan, dahil kailangan pag magpapalipat-lipat ka ng posisyon, halimbawa nasa mga bundok ka, maganda yung inuupuan mo. At yan, makikita nyo, nakakadena po yan, hindi po to automatic At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission at makikita mo yung kanyang
monoshock, no? Readjustable po yung monoshock na yan. So maganda sa mga kahit anong road condition, mas maganda siyang gamitin yung na-adjust yung shock mo. At naka-disc brake na rin po yan sa likodan. Yung harapan naman disc brake din po, no? Mas makapit, mas maganda yung prenuhan mo. At napaka-stylish din ng kanyang muffler, ano? May muffler guard din yan para hindi naman mapasok kung meron ka mang sakaling angkas. So yan, ang ganda rin ng pagkaka-upholstery ng upuan, no? Napakaganda ng pagkakatirada. Dito naman sa tangke, ayan, 8.1 liters. Ito sa kanyang panel, no? Digital na rin yung panel niyan, nga lang hindi pa siya colored, no? Hindi siya colored yung dashboard. Pero okay na rin yan. Kailangan mo lang naman yung mga tamang impormasyon para ma-operate mo ng maayos ang iyong motorsiklo at makapaghanda ka kung kailangan mo magpalit ng langis o magdagdag na ng gasolina. At dagdag mo rin, meron din yung orasan mga bossing, ha. So kahit saan ka man mapunta sa Pilipinas, alam mo kung ano oras. At kung bibili ka ng motor na to at hindi ka pa masyadong kumbinsido, meron ka pang ibang mga option dito. Meron yung mga direct competitor kagaya ng mga CRF 150L, meron din Kawasaki KLX 230, o meron din yung 150, no, KLX 150 VF. So may mga bago rin labas yung Kawasaki, Honda. Sa ano naman, Suzuki naman, B-Strom naman ang meron sila, yung pang off-road nila, no. So yan ang pwede yung pagpilian. Para sa akin, okay na tong Yamaha na to. Maganda yung pormahan, maganda yung tindig, at subok na, ano. Yung iba naman subok na din yun nga lang wala pa tayong review ng iba nun. So mas maganda malaman nyo din. Ayan, ang tapakan ng inyong misis para sa mga malayo ang biyahe. At yan, pagdating sa mga buttons, left and right signal light, high and low beam, at busina, meron din niyang hazard light at pass switch. At sa kanang buttons, ayan ang inyong ignition at ang kill switch. At ang susian naman, gumagamit ito ng traditional na susi, kaya ingatan mo maigi. Naka-upright position ang tindigan mo sa motor na ito, kaya naman para lang nagbibisikleta na nilagyan ng 150cc na makina. Pagdating naman sa mga after sale support o yung kanyang mga pyesa, wala kang poproblemahin dahil ang Yamaha available ang kanyang mga pyesa, lalo na yung mga kapareho nitong makina na 155cc din. Iisa lang po ang makina nito. Sa seating height na 880mm ay mahihirapan dito yung mga 5'5 pababa. So kung mga 5'6 ka pataas, pwede ka pa rito, pero kung ikaw ay pababa ng 5'5, mahirapan ka. Pero wag ka mag-alala, meron namang mga semi-automatic o yung mga kagaya ng XRM o kaya naman yung Raider J crossover, o kaya naman gusto mo talaga sumampa ng bundok at maliit ka, pwede na sa'yo yung TMX 155. Hanggang sa muli, paalam! Kung nais mo ay 155cc na capable sa lahat ng klase ng kalsada, mapa-on and off-road man yan, baka ito na ang motor na hinahanap mo, ang WR155. Pero dalhin muna natin siya sa lugar na kung saan siya talaga nararapat. Para kang ibong nakawala sa hawla, malaya, kasama ng mga tropa mo, lalakbayin nyo ang kabundukan gamit lamang ang motor na ito. Hindi ka magdadalawang isip, hindi ka rin matatakot dahil alam mo ang kapasidad ng gamit-gamit mong motorsiklo. Andito ka na sa ligaya at sarap na hinahanap-hanap mo tuwing linggo. Ang ligaya at saya na hindi mo basta-basta matutumbasan ng halaga. Kasama ng mga riding buddies mo at ang nag-iisang motorsiklo, WR155.